ay si SPO2 Bulusan. Siya po yung may-ari nung kotse. Ganon? Ganon. Wanted, ngayong Biyernes pagkatapos ng aksyon journalismo. Sa pagbitay ng 3 OFW sa China, pamilya ordinaryo walang nagawa kung hindi maging emosyonal. Ang mga batain hindi pa rin tanggap ang sinapit ng kaanak. Pamilya ni Ramon Credo tanggap ang parusa pero binalingan siya ng sisi. Kanyang pagkamataas, ma-high blood, high, yung high pride, yung mataas ang ihi, kung magtatawag, di ba? Magdamag na prayer vigil nagtuloy sa pamisa ngayong araw. Palasyo nangakong susugpuin ang bentahan ng iligal na droga. Pero nahuli nga ba sila sa balita? Our government had taken every available opportunity to appeal to the authorities of China for clemency in their cases. Sa DFA, 1 minutong katahimikan, inalay para sa mga binitay. Publiko nakiisa sa pakikiramay sa mga naulila ng 3. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong Miyerkules 30 ng Marso. Ang maaksyong balita. Simulan po natin ang aksyon sa malungkot na balita ng pagbitay sa mga kababayan natin sa China kanina. Nagluluksa ngayon ang pamilya ng 3 OFW na binitay kanina bago mananghali. Pero hindi rin sila nakapagpigil na maglabas ng sama ng loob sa mga nagbaliwala raw sa kanilang apila. May live report si Romel Lopez mula sa bahay ng pamilya ordinaryo sa Batasan Hills, Quezon City. Romel, ano na ang latest dyan? Yes, Erwin, dumating na nga yung kinatatakutan ng pamilya ni Sally Ordinario Villanueva. Ito nga yung pagbitay sa Pinay OFW at kagaya ng inaasahan, hindi ito matanggap ng mga kaanak ng biktima. Nanlalambot at pigilang luhang humarap sa media ng nakababatang kapatid ng OFW na si Sally Ordinario na si Mirasol Delfinado. May 1 oras din silang nagkulong sa kanilang bahay dito sa Batasan Hills, QC sa panahong kumpirmado na ang pagbitay sa 3 Pinoy. Hindi napigilang maglabas ng sama ng loob ng naulilang kapatid, lalo na't hindi man lang daw pinakinggan ng bansang China ang kanilang mga apila. Pusa na binigay sa kanya ng mga taga-China. Pero ang masasabi ko lang, tao ang kapatid ko, hindi siya hayop. Sana man lang pinakinggan nila yung mga apila natin. Nagpasaring pa si Mirasol sa bansang China. Sabi niya, karamihan sa mga kaso ng droga rito sa atin, sangkot ang kanilang mga mamamayan. Maging ang ating sariling gobyerno, hindi nakaligtas sa galit ni Mirasol. Mayroon din talaga, isa na ang DFA. Isa na rin ang gobyerno natin. Kumbaga hindi nila pinagtuunan ng pansin yung kaso ng ate ko. Ang kinalulungkot pa ni Mirasol, tiyempo ang bitay sa nalalapit na graduation ng panganay ni Sally. Yan ang regalo ng gobyerno sa pamangkin ko at anak ng ate ko. Regalo nila, bangkay ng kapatid ko, bangkay ng ina niya. Bago ang bitay, magdamag na nag-vigil ang pamilya ordinaryo kasama ang ilang grupo. Umaasa sila na magkakaroon ng milagro. Pero sa huli, nauwi rin sa wala ang apila nila sa gobyerno ng China. Erwin, sa kasalukuyan nga wala pang plano itong pamilya ordinaryo kung saan nila ibuburol ang labi ni Sally. Lalo na sa pagkakaalam nila ay medyo matatagalan pa yung pag-uuwi nila ng labi ni Sally dito sa bansa. Pero inaasahan naman na anumang oras bago maghating gabi, lalo na malamang mga bago raw mag alas 10 ng gabi ay narito na sa Batasan Hills yung mga kaanak ni Sally na dumalaw nga sa kanya doon sa bansang China. Nakikiusap naman yung DSWD sa ating mga taga-media na bigyan ng konting privacy itong pamilya ordinaryo na nagluluksa nga dahil sa pangyayari.
Erwin? Romel, ano na ang latest dyan? Kasi mukhang wala nang mga tao dyan na kanina ay napakadami ng tao at ngayon ay ano na ang plano ng pamilya? Where do they go from here? Erwin, sa kasalukuyan nga ay medyo nagpapahinga yung ilan sa mga close relatives nitong si Sally, lalo na't ilang araw nga silang pagod na pagod sa pagtutok nga rito sa pag-asa nga nila na hindi na matutuloy yung pagbitay kay Sally. Pero yun nga, wala pa silang napag-uusapan dahil devastated pa sila sa pangyayari. Pero siguro pag-uwi daw nung ilang mga kaanak nila galing sa China, doon nila mapag-uusapan ito maya-maya. Darating din ba yung anak ni Sally dyan sa Batasan kung dyan siya ibuburol ngayon or hindi pa nila talaga malaman kung ito'y dadalhin sa Isabela o dyan ibuburol sa Batasan? Yan, Erwin, yun ang hindi pa natin sigurado, yun din ang gusto nating malaman, kaya lang wala pa nga silang maisagot sa atin. Siguro naiintindihan natin dahil hanggang sa mga oras nito ay nagdadalamati sila dahil nga ron sa pangyari. Maraming salamat sa iyo, Romel Lopez. Pansamantala ring tumigil sa trabaho ang marami sa ating mga kababayan para subaybayan ang mga huling sandali ng mga binitay na OFW. Nag-alay din sila ng dasal para sa tatlo at kanilang pamilya. Ikwento mo, Marlene Alcaide. Saktong alas 12 ng tanghali, nag-alay ng 1 minutong katahimikan ng Department of Foreign Affairs. Ito kasi ang oras na nakumpirma ng DFA, wala na sina Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain. Sabay-sabay nag-alay ng dasal ang mga empleyado para sa binitay na tatlong OFW. We're truly sorry for the loss of the loved ones that they're about to endure today, and we will pray for them. Isang moment of silence din ang inialay ng CBCP para sa tatlo. Kasunod nito ang isang misa. Sa kanyang homily, sinabi ni Father Edwin Coros na hindi dapat sisihin ng China kundi ang ating gobyerno na nagkulang daw na pangalagaan ng may hirap sa bansa. Ang kahirapang ito raw anya ang nagtutulak sa mga Pinoy na mga ibang bansa at marami sa kanila nabibiktima ng iba't ibang sindikato. Where is the morality coming out from in this particular? Where is justice in this particular situation? Nagluksa rin ang publiko sa sinapit ni Sally, Ramon at Elizabeth. Sa karinderyang ito sa Pasay, naabutan pa naming napaiyak si Salrani Blancaflor. OFW rin daw kasi siya at naiintindihan daw niya ang hirap na dinanas ng tatlo. Tumatayo na nga yung balahibo ko kasi sa isa sa atin mawawala na OFW. Kaya ako parang iyak na ako dahil naranasan ko rin doon sa ibang bansa dahil seaman din ako. Ang iba inaalala ang maiiwang pamilya ng mga binitay na Pinoy. Masakit na na yun bibitayin yung kababayan natin. Kaso lang wala na tayong nagawa naman ng ating gobyerno na tulungan sila. Parang ayaw mo nang tumakbo yung oras eh. Parang gusto mo talaga yung makasama sila ng matagal pa. Kaya lang, kasi nga yun yung batas ng China, di ba? Hindi naman natin pwedeng baliin. Para naman kay Cotabato Archbishop Orlando Quevedo, sana'y magsilbing aral ito sa lahat ng mga Pilipino na alamin at sundin ang mga batas sa kanilang mga bansang pinupuntahan para hindi na darating sa punto na muling magmamakaawa ang gobyerno sa ibang bansa at may mga buhay na mawawala. Marlene Alcaide, News 5. Abangan po mamaya ang pahayag ng mga kaanak ng dalawang OFW na binitay kanina sa China. At ang sagot ng palasyo sa usap-usapang nahuli sila sa balita na tapos na ang pagbitay sa tatlong OFW. Samantala, kambyo muna tayo sa kaso naman ng lolong ng molestya sa sarili niyang mga apo sa nabotas.